Isang maulan na araw mga kababayan, narito na po ang ating weather update sa Bagyong Mirasol ngayong araw na ito, September 17, 2025. Tuluyan na nga pong naglandfall ang naturang bagyo sa Kasiguran Aurora. Sa kasalukuyan, ito po ay lumakas habang tinatahak ang Northern Luzon, ayon po yan sa PAGASA mga kababayan. Samantala, patuloy pa rin po nilang binabantayan ang bagong banta ng bagyo na papasok sa ating bansa. Dahil ayon po sa PAGASA, may medium chance din na maging bagong bagyo ang naturang low pressure area sa mga susunod na araw. Para po sa karagdagang impormasyon at makatotohanan na pag-uulat panahon, pakinggan niyo po ng mabuti mga kababayan para malaman niyo po ang mga lugar na makararanas ng mga pag-ulan o malalakas na pag-ulan. Narito na po, mula po ito sa weather specialist ng PAGASA. So kaninang 3:20 AM ay tuluyan na pong naglandfall itong si Mirasol dito sa may Kasiguran, Aurora. Inaasahan po natin ngayong araw tatahakin na rin po niya ang Northern Luzon. Inaasahan din po natin yung malalakas na hangin at mga pag-ulan dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon. So update po muna tayo using yung satellite image po natin. So ito pong si Mirasol, nananatili po siya sa Tropical Depression category. At ito po ay nandito na rin po sa kalupaan ng Kasiguran, Aurora. Meron tong taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 90 kilometers per hour. Kung makikita po natin, bahagya pong lumakas yung bugso ng hangin nitong si Mirasol, dulot na ito po ay nasa kalupaan na natin. So dahil dito kay Mirasol, meron tayong Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern at central portion ng Aurora, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern at eastern portion ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Polillo Islands. So inaasahan po natin malalakas po yung mga hangin na mararanasan po nila. Pero inaasahan din po natin yung mga pag-ulan din na dulot nito ni Mirasol. Kung makikita natin, meron na tayong above 200 millimeters of rain dito po, nakapula po sa Aurora kung saan po siya naglandfall. May kita din natin dito sa nilabas nating weather advisory kaninang 5 AM, mga color orange po or 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Quirino, Isabela at Cagayan kung saan po siya tatahak palabas po ng ating kalupaan. Samantala, yung mga karatig lugar po, ito malaking bahagi ng Cordillera Administrative Region, pati na rin dito sa Nueva Vizcaya at Nueva Ecija at Ilocos Norte, 50 to 100 millimeters of rain naman po. Pero inaasahan po natin sa paglabas po niya ng ating PAR ay mababawasan na rin naman po ang mga kanyang pag-ulan bukas po. So pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin sa mga posibilidad ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Samantala, meron din tayong binabantayang low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang 2 AM, ito huling namataan sa layong 1,320 kilometers east ng southeastern Luzon. Kung makikita po natin, orange yung bilog nito, meaning tumataas po yung posibilidad na maging bagyo po ito. Kaya mataas po ang tsansa na may bagyo po ulit tayo next week. Meron din tayong southwest monsoon na hinihila nito ni Mirasol. Ito'y nakakaapekto dito sa may southern Luzon, pati na rin sa western section ng Visayas at Mindanao. Dulot nito, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, dulot ng habagat dito sa may Mimaropa, Bicol region, pati na rin dito sa may western Visayas, central Visayas, Negros Island region at Zamboanga Peninsula. Samantala, dito naman po sa eastern section ng Visayas po natin at yung nalalabing bahagi po ng Mindanao, yung mga hindi ko po nabanggit, naasahan naman po natin magiging maaliwalas po ang kanilang panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. So ito po yung track ni Mirasol na nilabas po natin kaninang 5 AM. So yun po, tinatahak na rin po niya ang ating kalupaan at inaasahan po natin paglabas po niya ng ating kalupaan, may posibilidad na ito yung maging isang ganap na tropical storm at hindi rin natin inaalis yung posibilidad na magtaas tayo ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Inaasahan din natin lalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility by Thursday. Narinig nyo na po mga kababayan, mismong sa PAGASA na po yan. Huwag po nating kakalimutan ang kanilang paalaala sa ating lahat.
ang mag-ingat, maging alerto sa banta ng pagbaha sa pagguho ng lupa, lalong-lalo na tuwing magkakaroon ng malalakas na pag-ulan. Kaya hanggat maaari, lumikas sa mas ligtas na lugar. Muli po mga kababayan, huwag niyo pong kalimutang mag-like, i-share at higit po sa lahat mag-subscribe sa channel na ito para lagi po kayong updated sa magiging lagay ng panahon sa ating bansa. Umantabay lang po kayo para sa ating mga susunod na update. Ito po muli ang balita sa bansa na nagsasabing hanggat magkakasama tayong lahat, may pag-asa.